Sa gabing iyon, tila nagpipigil ng hininga ang malawak na plantasyon ng goma sa gilid ng San Isidro. Mula sa pusod ng kadiliman, may umaalingasaw na amoy, isang amoy lansa na hindi galing sa basang lupa, hindi rin sa nabubulok na hayop. Isang matandang babae, si Elena Reyes, ang halos matisod sa dilim. Blanko ang kanyang mga mata, habol niya ang kanyang hininga. Maria, nasaan ka, anak, nanginginig niyang bulong. At doon, dumating ang tinig, mahina ngunit tumatagos, tila nagmumula sa sinapupunan ng lupa. Inay! Nilalamig ako. Sa ilalim ng punong may pilat na buwan. Napakunot ang noo ni Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa likod ng makapal na hamog, isang anino ng dalaga na may basang buhok na tumutulo ang dahan-dahang lumitaw. Nakatayo ito, nakatitig sa kanya. Ang mga matang dati puno ng pagmamahal, ngayon ilatag na lamang ng lumbay. Mula ng gabing iyon, wala nang nangahas na tumapak sa gubat na iyon, hanggang sa ang isang lihim na 5 taon nang nakalibing ay magsimulang bumangon mula sa kanyang hukay. Ang mga gabi sa San Isidro, sa lalawigan ng Agusan del Sur, lalo na sa panahon ng tagtuyot, ay hindi magiliw. Ang hanging umiihip mula sa latsian ay nagdadala ng mapait na amoy ng dagta ng goma, na humahalo sa halumigmig na nanunuot sa mga dingding ng mga paupahang baraks para sa mga manggagawa. Sa pinakadulong kwarto ng isang mahabang hilera, isang matandang babae ang nakaupo, bahagyang nakakrus ang mga binti sa isang lumat na ninipis na banig. Hukot ang kanyang likod. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumagapang sa ibabaw ng banig na nagsisimula ng himulmulan. Siya si Elena Reyes. Malabo ang kanyang mga mata, ngunit hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa 5 taong pagkakakulong sa pangungulila. Maria, ang pangalang iyon ay parang isang maliit na bato na palagi niyang itinatago sa ilalim ng kanyang dila. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang batong iyon ay dumudulas pababa sa kanyang lalamunan, sumasakal sa kanyang paghinga. 5 taon na mula nang mawala ang kanyang kaisa-isang anak sa plantasyon ng goma. Natutunan ni Elena na mabuhay kasama ang isang mahaba at malalim na katahimikan. Tinahak na niya ang bawat eskinita, kinatok ang bawat pinto ng himpilan ng seguridad, at nagmakaawa sa bawat taong nangakong tutulong, ngunit naglaho na parang gabi na nilamon ng umaga. Hindi kailanman naghilom ang sugat, sa halip pinatalas lamang ng panahon ang mga gilid nito. Sa nakalipas na linggo, ang mga gabi ni Elena ay naging ibang klaseng lagusan. Isang lagusan ng mga panaginip na masyadong totoo para ituring na bunga lamang ng pagod. Sa unang panaginip, nilakad niya ang isang hamog na hanggang baywang ang taas. Ang hamog ay malamig at mabigat, parang isang basang alampay. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang dalaga. Ang kanyang buhok ay itim at mahaba, nabibigatan sa tubig. Ang kanyang mukha ay maputla, parang isang buwang na ubusan ng liwanag. Ang mga matang iyon, mga mata ni Maria, ay nakatitig kay Elena nang hindi kumukurap. Walang luha, tanging isang nanigas na pighati, na para bang nagyelo na sa ilalim ng isang lawa. Ang tinig ni Maria ay hindi nagmula sa kanyang bibig, kundi mula sa lupa, mula sa pagitan ng mga ugat, mula sa agos ng isang tuyot na ilog. Inay, nilalamig ako. Sa ilalim ng punong may pilat na buwan, malapit sa natuyong sapa. Sinubukan ni Elena na tumakbo, ngunit palaging ipinapako ng kanyang panaginip ang kanyang mga paa sa lupa. Ang hangin ay bumibigat. Ang distansya ay humahaba. Nagigising siya na kumakabog ang dibdib, basang-basa ng pawis ang kanyang unan, at maalat ang kanyang bibig dahil sa takot na walang katumbas na salita. Gabi ng 2. Ang parehong panaginip ay umulit, parang sirang plaka na ayaw tumigil. Ngunit may nadagdag. Nakita ni Elena ang balat ng isang matandang puno ng goma na puno ng mga lumang hiwa. Sa gitna ng katawan nito, may isang lumang sugat na bumubuo ng isang arko, parang gasuklay na buwan. Ito ay malinaw, makinis, at kumikinang kapag tinatamaan ng liwanag na sumasala sa hamog. Sa lupa, may mga lumot na nakakapit sa maliliit na bato, na tila may dating agos ng tubig na mga bakas na lang ang naiwan. Si Maria ay nanatili sa parehong distansya, na may parehong titig na tumatago sa kaluluwa. Inay! Hanapin mo ako. Gabi ng 3. Narinig ni Elena ang isang kumakaluskos na tunog, parang talim na humihiwa sa balat ng puno.
Ang tunog ay paulit-ulit, ritmiko, parang tibok ng pusong wala sa tono. At sa pagitan ng mga tunog na iyon, naamoy ni Elena ang isang bagay na hindi nakaraniwang amoy ng goma, kundi isang pinaghalong lansa na nagpapasikmura. Nilamon siya ng panaginip hanggang sa madaling araw. At nang tumilaok ang mga manok, bumangon siya habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga dasal na sa ulado na niya mula pa pagkabata. Ang mga kapitbahay ay kung ano-ano ang payo. May nagsabing huwag niyang sundan ang panaginip, baka lalo lang siyang mabaliw. May nagmungkahing magpatawag ng albularyo para tanggalin ang masamang espiritu. Mayroon ding mga mapangutya. Kung mayroon man, ano pa ang mahahanap pagkatapos ng 5 taon? Yumuyuko na lamang si Elena. Pinahina siya ng kanyang edad, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi kailanman tumanda. Binigyan niya ng pansin ang maliliit na detalyeng isinisingit ng kanyang panaginip, ang hugis ng pilat sa puno, ang bahagyang pagkiling ng lupa, ang tunog ng talim, at ang amoy na hindi galing sa ulan o sa bangkay ng hayop. Ang mga detalyeng iyon ay inukit sa kanyang alaala, mas malakas kaysa sa anumang payo o pangungutya. Gabi ng ika-4. Ang panaginip ay naging parang isang pelikulang mabagal ang takbo. Nakita ni Elena ang anino ni Maria na bahagyang gumalaw, itinaas ang kamay at itinuro ang kanang direksyon. Ang direksyong iyon ay nakaharap sa mas makapal na kadiliman na tila may mayabong na mga puno na tumatakip sa kalangitan. Malapit sa sapa, umalinggaw ang boses. Sa ilalim ng pilat na buwan. Paulit-ulit na idinuldol ng panaginip ang mga salitang iyon hanggang sa magising si Elena na may isang matibay na paniniwala na nagpapasigla sa kanyang pagal na katawan. Hindi na ito simpleng pananabik. Ito ay isang tawag. Kinabukasan, naglakad si Elena patungo sa maliit na pamilihan malapit sa terminal. Ipinagbili niya ang kanyang pilak na singsing na pamana pa ng kanyang ina na matagal na niyang itinatago sa isang lata ng biskwit. Sinuri ito ng bumibili, tinimbang, umiling at tumawad ng walang awa. Hindi na tumutol si Elena. Kailangan niya ng pamasahe patungo sa plantasyon. Kailangan niya ng pera para sa kakarampot na pagkain sa loob ng ilang araw, at para sa upa sa isang murang tuluyan sa gilid ng maputik na daan. Habang nagpapalitan ng pera ang kanilang mga kamay, tinitigan ni Elena ang singsing na hindi na kanya. May lungkot. Ngunit mayroon ding pakiramdam na isinusuko niya ang nakaraan para tubusin ang isang hinaharap na walang katiyakan. Gabi ng ika-5. Ang panaginip ay dumating ng mas malinaw na parang may nag-aayos ng focus ng isang kamera. Nakikita na ni Elena ang mga patak ng tubig sa dulo ng bawat hibla ng buhok ni Maria. Hindi ito tubig ulan, ito ay lumang tubig, tubig na nag-iwan ng lamig matapos ang matagal na pagkakakulong sa lupa. Nakita niya ang isang piraso ng tela na nakakabit sa isang bagay sa lupa, marahil ay isang ugat o isang bato. Muli ang tinig na iyon. Inay, huwag kang titigil. Nagising si Elena na nanghihina, ngunit hindi pagod ang nangingibabaw sa kanya. May ibang lakas, isang lakas na isinilang mula sa pag-ibig na tumatangging makalimot. Nag-empeke siya ng simple. 2 pirasong damit, isang reserbang belo, isang bote ng tubig, at ang panyong binili ni Maria noong unang sahod nito. Tiniklop niya ang mga ito isa-isa, dahan-dahan na parang nagtitiklop ng isang panalangin. Sa dingding, nakasabit ang litrato ni Maria na may ngiting hindi pa nakakakilala ng unos. Hinaplos ni Elena ang salamin ng kwadro. Hintayin mo si inay, mahina niyang sabi. Huwag kang matakot. Sa maputik na daan patungo sa plantasyon, ang mga truck na puno ng namuong dagta ay dumaraan na parang mga higanting salagubang, nag-iiwan ng alikabok na sumasayaw sa hangin. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig gamit ang dulo ng kanyang belo. Ang araw ng tag-init ay walang awa kung magpahirap. Humihinto siya paminsan-minsan, umiinom ng kaunting tubig. Tinitipid niya ito dahil kailangan itong magkasya hanggang hapon. Sa isang kanto, isang binatang nakasakay sa motorsiklo ang huminto at nagtanong kung saan siya pupunta. Sa opisina ng plantasyon, maikling sagot ni Elena. Inihatid siya ng binata hanggang sa tarangkahan bago umalis na may tingin ng habag na itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Umupo si Elena, naghihintay. Inayos niya ang kanyang paghinga, inayos ang kanyang belo, at pinakalma ang panginginig ng kanyang mga kamay.
Mga tao ay dumarating at umaalis. Ang ingay ay humahalo sa amoy ng dagta. Tumingin siya sa direksyon ng pusod ng gubat na mukhang isang madilim na berdeng tela, na tila may itinatagong mabigat na lihim. Sa kanyang isipan, ang pilat na hugis buwan ay kumikinang, nagsisilbing gabay na parang isang palatandaan sa kalangitan. Gabi ng ika-6. Pareho pa rin ang panaginip, ngunit mas malapit ang pakiramdam. Si Maria ay hindi na lamang nakatayo, humakbang ito ng isang beses, na tila nagyayaya. Inay! Ang kaibahan ngayon ay ang pakiramdam ng pagmamadali. Nagising si Elena bago pa ang unang pag-awit ng mga kampana ng simbahan. Matagal siyang umupo, hindi gumagalaw hanggang sa mamitig ang kanyang likod. At doon, gumawa siya ng isang desisyon na kahit siya mismo ay nagulat nang marinig ito sa kanyang isipan. Bukas, muli siyang magmamakaawa sa mga pulis. Hindi para maniwala sila sa kanyang panaginip, kundi para maniwala sila sa pag-ibig ng isang inang tumatangging sumuko. Kinaumagahan, humakbang siya patungo sa maliit na himpilan ng pulisya na nangangasiwa sa sektor ng plantasyon. Umigik ang bakal na pinto nang itulak niya ito. Malamig ang hangin sa loob dahil sa isang lumang bentilador na umuugong. Nakatabingi ang mga poster tungkol sa kaligtasan sa trabaho sa dingding. Ang dilaw na pintura nito ay natutuklap na. 2 batang pulis ang tumingin sa kanya sandali bago muling yumuko sa mga papeles. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa kanyang bayong, itinutulak ang takot sa ilalim ng kanyang sikmura. Sinubukan niyang buuin ang mga simpleng salita na makapagtawid ng laman ng kanyang puso sa mga taingang marahil ay pagod na sa mga kaso. Ngunit sa tanghaling iyon, abala ang mga nakatalagang pulis. Muli siyang umupo, muling naghintay sa gitna ng mabagal na pag-usad ng orasan. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At sa isang iglap na iyon, ang ika-7 panaginip, ang pinakamalinaw sa lahat, ay pumasok ng hindi kumakatok. Muling napuno ng hamog ang gubat. Muling nakatayo si Maria. Ngunit ngayon, sa kalangitan, may isang manipis na gasuklay na buwan. Matalim at kumikinang, parang kuko ng gabi. Ang manipis na liwanag nito ay bumagsak mismo sa pilat ng puno ng goma na nagpaningning sa arko nito. Biglang humawi ang hamog. At nakita ni Elena ang isang bagay na hindi niya nakita noon, ang guhit ng daloy ng lupa, ang pagkiling ng ibabaw nito, at ang isang patag na bato sa kanang bahagi ng puno, isang maliit na palatandaan na sigurado siyang totoo. Hindi lamang ito pag-aari ng isang panaginip. Nang imulat ni Elena ang kanyang mga mata, ang tibok ng kanyang puso ay regular na. Hindi na ito mabangis na kumakabog, kundi isang tambol na naghudyat ng pagsisimula. Dahan-dahan siyang tumayo, binitbit ang kanyang bayong. Sa harap ng mesa, sinabi niya sa tinig na hindi nanginginig, "Ginoo, gusto kong makausap ang opisyal na namamahala. Mayroon akong lugar na kailangang suriin. Kung mali ako, ako ang sisihin ninyo. Kung tama ako, pakiusap, ihatid ninyo ang anak ko pauwi." Sa labas, ang langit ay namumuo ng puting ulap. Sa pusod ng gubat, may isang bagay na naghihintay na matagpuan, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa pag-ibig na pinili ang mahirap na landas. At si Elena, sa kabila ng kanyang karupukan, ay humakbang patungo sa isang bagong kabanata, ginagawang mapa ang panaginip, tapang ang takot, at paglalakbay ang paghihintay. Tinitigan ni Kapitan David Santos ang matandang babae sa kanyang harapan. Ang mga kulubot sa mukha ni Elena Reyes ay hindi lamang tanda ng edad, kundi talaan ng bawat gabing walang tulog. Mahigpit niyang hinawakan ang lumanyang bayong sa kanyang kandungan, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig na parang may pinipigil na mga salitang masyadong mabigat bigkasin. "Ginang, matagal ng kaso ito," sabi ng isang batang pulis mula sa harapang mesa. May pag-aalinlangan sa kanyang tono. "Hindi namin ito maaaring buksan muli ng walang bagong ebidensya." Diretsyong tumingin si Elena. Nangingilid ang kanyang mga luha, ngunit matalim ang tingin. Ang ebidensya ay nasa ilalim ng punong may pilat na hugis buwan. Naghihintay doon ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Si Kapitan Santos, na kanina pa nakatayo malapit sa bintana, ay dahan-dahang lumingon. Bilang isang senior na investigador, marami na siyang narinig na kakaibang kwento, ngunit wala pang nagpatindig ng kanyang balahibo na tulad nito. Tumingin siya kay Teniente Miguel de la Cruz, ang kanyang kanang kamay.
Lumapit si Miguel at marahang kinausap si Elena. Inay, pakikwento po ng dahan-dahan. Paano ninyo nalaman ang lugar na iyon? Ikinuwento ni Elena ang kanyang mga panaginip. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit bawat detalye ay malinaw na lumabas, ang amoy lansa, ang pilat sa puno ng goma, ang tuyot na sapa, ang gasuklay na buwan. Pinagmasdan ni Santos ang kanyang mukha, hindi ito mukha ng isang baliw, kundi mukha ng isang taong nawalan na ng lahat maliban sa kanyang pananampalataya. Tumingin si Miguel sa kanyang komandante, nagbibigay ng isang maliit na senyas. Huminga ng malalim si Santos. Alam niyang ayon sa proseso, walang legal na basehan para magpadala ng isang team dahil lamang sa isang panaginip. Ngunit ang mga mata ni Elena ay tila pumipilit sa kanyang konsensya na magsalita ng mas malakas kaysa sa mga patakaran. Sa wakas, mahina siyang nagsalita, Miguel, maghanda ka ng 2 tao at isang sasakyan. Magsasagawa tayo ng isang simpleng pagsusuri sa lokasyong sinasabi ng ginang na ito. Hindi ito opisyal. Isipin ninyong regular na ehersisyo lang. Mabilis na tumango si Miguel, nagliliwanag ang kanyang mga mata. Ang daan papasok sa plantasyon ng goma ay parang isang ahas na lupa na walang katapusan. Nanginginig ang lumang patrol car sa tuwing dumadaan sa mga nakausling ugat. Sa likurang upuan, tahimik na nakaupo si Elena Reyes. Hawak niya ang kanyang bayong na tila doon nakasalalay ang kanyang huling dasal. Sa unahan, diretso ang tingin ni Santos. Seryoso ang kanyang mukha. Alam niyang kung ang paghahanap na ito ay mauwi sa wala, pagtatawanan siya ng kanyang mga kasamahan. Pero kung totoo, sumulyap si Miguel sa salamin, sinusubukang pagaanin ang tensyon. Inay, may tuturo niyo po ba ang direksyon mamaya? Nasa kaliwa o kanan po ba ng daan ang puno? Mahinang sumagot si Elena, kanan. Pagkalagpas ng maliit na tulay na kahoy, may isang likuan na natatakpan ng mga halaman. Huminto ang sasakyan pagkalagpas mismo sa isang sira-sirang tulay na tumatawid sa isang tuyot na daluyan ng tubig. Sa kanan ng daan, may isang landas na halos lamunin na ng damo. Lumabas si Miguel, itinataboy ang mga sangang may tinik gamit ang isang patpat. Agad na sumingaw ang amoy ng halumigmig at nabubulok na dagta. Naglakad sila ng halos 100 metro. Habang papalalim, nawawala ang mga tunog ng mundo. Walang ibon, walang insekto, tanging ang buntong hininga ng hangin na sumusuot sa pagitan ng mga matatandang puno ng goma. Inay, dito na po ba? Tanong ni Miguel. Huminto si Elena. Maikli ang kanyang paghinga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na tila may pinakikinggan siyang tanging siya lamang ang nakakaintindi. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, itinuturo ang direksyon sa unahan. Doon! Tumingin si Kapitan Santos sa direksyong itinuro. Sa pagitan ng 2 malalaking puno ng goma, nakatayo ang isang matandang puno na may makapal at bitak-bitak na balat. Sa gitna ng katawan nito, isang malaking pilat na pakurba. Eksaktong parang isang gasuklay na buwan. Biglang lumamig ang hangin, humahampas sa kanilang mga batok, kahit natirik ang araw. Tenyente, bulong ni Santos. Tingnan mo. Lumapit si Miguel, sinusuri ang pilat ng may pagdududa. Eksakto sa sinabi ng ginang. Yumuko si Santos, hinawakan ang lupa sa ilalim ng puno. Medyo malambot ang lupa kahit ilang araw nang hindi umuulan. Tinapik niya ito gamit ang dulo ng kanyang sapatos, isang tunog na hukag na tila may espasyo sa ilalim. Kunin ninyo ang maliit na pala sa sasakyan, maikli niyang utos. Agad na bumalik ang 2 pulis dala ang mga simpleng kagamitan. Dahan-dahan silang naghukay. Ilang sentimetro pa lamang pagkatapos matanggal ang 2 patong ng lupa, lumabas ang amoy na iyon, isang amoy bulok na tumatagos sa kanilang mga maskara. Pinaghalong basang lupa at isang bagay na matagal nang nabubulok. Umatras si Miguel ng kalahating hakbang. Maputla ang kanyang mukha. Lumuhod si Santos, maingat na iniaalis ang lupa. Ang dulo ng kanyang pala ay tumama sa isang bagay na matigas, ngunit hindi bato. Itinaas niya ito ng bahagya, isang piraso ng sirang tela, nakakapit sa isang buto. Lahat ay natahimik. Si Elena Reyes ay nakatayo na parang bato. Gumagalaw ang kanyang mga labi ngunit walang tunog na lumalabas. Pagkatapos, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Maria,
bulong niya, bago bumagsak at mapaupo sa lupa. Nanigas sa pagkakatayo si Kapitan Santos. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa punong may pilat na buwan. Alam niya, anuman ang natagpuan nila sa araw na iyon, hindi na ito usapin ng pamahiin. Ito ay isang tawag mula sa isang katotohanang masyadong matagal nang nakalibing. Nang hapong iyon, ang lugar ng punong may pilat na buwan ay naging isang lugar na hindi na mapayapa. Isang dilaw na police line ang nakapalibot sa lugar. Ang mga forensic expert mula sa Davao City ay dumating sakay ng isang sasakyang may aircon. Nakatayo si Kapitan David Santos sa gilid ng tape. Tense ang kanyang mukha. Alam niyang ang natuklasan nila ay hindi isang simpleng pagkakataon. Sa ilalim ng matigas na lupa at mga ugat ng goma, nakalibing ang isang kwentong magbubukas ng mga lumang sugat sa plantasyon. Si Teniente Miguel de la Cruz ay nagsusulat ng paunang ulat habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa mga labi na inaangat na. Ang mga buto ay nababalutan ng manipis na telang kulay asul, tila isang uniforme ng pabrika. May mga hibla pa ng itim na buhok na nakakapit sa bungo, at sa kanang pulso, may isang maliit na pulseras na gawa sa sinulid na tumigas na dahil sa panahon. Sa kaliwang kamay, natagpuan ng forensic team ang isang maliit na piraso ng berdeng bato na may nakaukit na kakaibang letra. J dito, sabi ng isa sa mga tekniko. May ukit. Parang isang titik sa baybayin. Matagal na tinitigan ni Santos ang bagay na iyon. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit may nagsasabi sa kanyang kalooban na ito ang magiging susi. Tumanggi si Elena Reyes na umalis sa lugar kahit papalubog na ang araw. Nakaupo siya sa isang upuang inihanda ni Miguel. Ang dalawang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumatgasgas na bayong, na para bang niyayakap niya ang huling mundong pag-aari niya. Ginoo, ang anak ko ba iyon? Mahina niyang tanong. Tumingin si Santos sa kanya ng malumanay. Hindi pa po namin matitiyak, inay. Pero lahat ng palatandaan ay doon tumuturo. Ipapadala namin ito sa forensic lab sa Davao ngayong gabi. Tahimik na tumulo ang luha ni Elena. Tumingin siya sa puno na ngayon ay nakabukas na ang ilalim. Ang pilat nitong hugis buwan ay tila nagniningning sa liwanag ng dapit hapon. Tinawag niya ako rito, Ginoo. Alam kong hindi siya matatahimik hanggang hindi lumalabas ang katotohanan. Hindi makasagot si Santos. Sa kanyang kalooban, naghahalo ang paghanga at takot. Isa siyang rasyonal na investigador, ngunit mahirap tanggihan ang ebidensya sa harap ng kanyang mga mata. Isang panaginip ng ina ang nagturo sa kanila sa isang libingan na kahit ang mga pulis ay bigong mahanap sa loob ng maraming taon. Mabilis na bumagsak ang gabi sa San Isidro. Ang sasakyan ng forensic team ay humarurot sa daan ng lupa, nag-iiwan ng mga asul na ilaw sa likod ng mga puno. Sa harapang upuan, binuksan ni Santos ang lumang folder na dala ni Miguel. Ang kaso ng pagkawala ni Maria Reyes, petsang 2018. Nakasulat sa ulat na huling nakita ang biktima noong gabi ng Hunyo 21 sa baraks ng mga manggagawa sa kanlurang sektor ng plantasyon. Walang senyales ng karahasan sa lugar. Ang mga personal na gamit ay nawala kasama ng biktima. May dalawang pangalan na namumukod tangi sa listahan ng mga saksi, si Marco Aguilar, ang kasintahan ni Maria, at si Ana Lim, ang kanyang kaibigan at kasama sa kwarto. Pareho silang naimbestigahan noon, ngunit huminto ang pagsisiyasat dahil sa kakulangan ng bagong ebidensya. Kapitan, tingnan niyo to, sabi ni Miguel. 5 taon na ang nakalipas, sinabi ni Ana na tumakas si Maria dahil nag-away sila ni Marco tungkol sa pera. Pero itinanggi ito ni Marco. Sabi niya, noong gabing iyon, may tumawag kay Maria na isang lalaking nagngangalang Ricardo. Walang nagsiyasat kung sino siya. Itinaas ni Santos ang kanyang kilay. Ricardo. Tanda ko, sa lumang talaan ng kanlurang sektor, may isang supervisor na nagngangalang Ricardo Vargas. Isang maimpluwensyang tao, pero ngayon daw ay lumipat na sa Davao at nagtayo ng negosyo ng pag-i-export ng goma. Ang pangalang iyon ay tumatak sa isipan ni Santos, bumabangga sa kanyang alaala tungkol sa piraso ng jade na may ukit na ka. Isang pangalang tila konektado. Isinara ni Miguel ang folder. Pakiramdam ko, hindi ito simpleng pagpatay lang. May isang bagay na pinagtakpan. Tumingin si Santos sa labas ng bintana.
Ang mga puno ng goma ay nakahanay na parang isang tahimik na hukbo sa kadiliman. Bukas ng umaga, kausapin natin ang dalawang iyon, matigas niyang sabi. Si Marco at si Anna. Panahon na para marinig natin kung ano talaga ang nangyari. Kinaumagahan, sa himpilan ng pulisya sa kanlurang sektor, nakayukong nakaupo si Marco Aguilar habang iniimbestigahan. Payat ang kanyang katawan, malalim ang kanyang mga mata, at nanginginig ang mga kamay na maihawak na basong plastik ng kape. Marco, mahinang sabi ni Santos. Ang mga butong natagpuan namin kahapon ay halos tiyak na kay Maria. Gusto naming malaman, noong gabing nawala siya, ano talaga ang nangyari. Matagal na nanahimik si Marco. Gumagalaw ang kanyang mga labi na parang may pinipigil na isang bagay na gustong sumabog. Sa wakas, sa isang paos na boses, sinabi niya, hindi ko siya pinatay, Kapitan. Pero, alam ko kung sino ang dumating noong gabing iyon. Isang lalaki, sakay ng itim na kotse. Sabi ni Maria, galing daw siya sa main office. Ang pangalan niya, Ginoong Ricardo. Nagkatinginan sina Santos at Miguel. Sa mainit at maalikabok na hangin ng silid na iyon, ang misteryo ng 5 taon ay nagsimulang huminga. At sa malayong plantasyon ng goma, ang pilat na hugis buwan sa katawan ng puno ay tila ngumingiti ng malamig dahil ang kanyang lihim ay nagsisimula pa lamang mabuksan. Mabigat ang pakiramdam sa loob ng silid interogasyon ng himpilan sa San Isidro. Nakaupo si Kapitan David Santos kaharap si Marco Aguilar, habang si Teniente Miguel de la Cruz ay itinatala ang bawat salita. Mula sa maliit na bintana, tumatagos ang liwanag ng araw sa mga rehas, lumilikha ng anino sa sahig na may mga lamat. Marco, sabi ni Santos sa mahinahong tono. Sinabi mong sinundo si Maria ng isang nagngangalang Ginoong Ricardo. Sigurado ka bang hindi siya taga-plantasyon? Dahan-dahang tumango si Marco. Kilala ko po lahat ng supervisor sa kanlurang sektor, Kapitan. Hindi po siya taga rito. Mamahalin ang kotse niya, plakang Davao. Narinig kong sinabi ni Maria na may dala raw siyang alok na bagong trabaho, pero halatang takot ang mukha niya habang nagsasalita. Sumandaw si Miguel. Alam mo ba kung bakit siya takot? Kinagat ni Marco ang kanyang labi. Ipinakita niya sa akin ang isang kwintas na jade na bigay daw ni Ricardo. Regalo raw mula sa malaking boss. Pero isang gabi bago siya mawala, umiyak si Maria. Sabi niya, pag-aari daw ng iba ang kwintas na iyon at hindi niya dapat itago ng matagal. Ang salitang i-jade ay nagpatigil kay Santos. Naalala niya ang berdeng batong natagpuan sa kamay ng bangkay, isang piraso ng katulad na bagay. Ngayon, alam na niyang hindi lang ito alahas. Ito ay isang huling mensahe mula sa biktima. Pagkatapos noon, tanong ni Santos. Yumuko si Marco. Sinabihan niya akong huwag makialam. Tapos, noong gabing iyon, nakita ko ang itim na kotse na huminto sa likod ng baraks. Si Maria lang ang sumakay. Akala ko, aalis lang siya sandali. Pero hindi na siya bumalik. Ilang segundo ng katahimikan. Tumingin si Santos kay Miguel. Hindi na nila kailangan ng mas maraming ebidensya para malaman na bahagya ng bumukas ang pinto patungo sa katotohanan. Nang hapong iyon, nagtungo sina Santos at Miguel sa Davao City para hanapin ang mga lumang talaan tungkol kay Ricardo Vargas. Sa tanggapan ng rehistro, ipinakita sa kanila ng isang matandang empleyado ang isang lumang larawan ng isang lalaking naka-Amerikana. Matipuno ang mukha ngunit tuso ang mga mata. Dati siyang supervisor sa kanlurang sektor, sabi ng empleyado. Pero maraming chismis tungkol sa kanya. Madalas daw magdala ng mga bisita tuwing gabi. Mga truck na pumapasok at lumalabas ng walang pahintulot. Noong 2019, bigla siyang umalis. Sabi niya, magtatayo ng negosyo ng pag-i-export ng goma. Pero ang totoo, bigla siyang yumaman. Yumaman, tanong ni Miguel. Tumango ang empleyado. 3 buwan bago siya umalis, nakabili siya ng malaking bahay sa tabi ng Ilog Agusan. Sabi ng mga tao, may iba siyang ibinebenta bukod sa goma. Ipinikit ni Santos ang kanyang mga mata sandali. Alam niya ang amoy na iyon, maduming pera, ipinagbabawal na kargamento, at ang bakas ng dugong laging kasama nito. Gabi na nang huminto sila sa isang maliit na kapihan malapit sa pantalan.
Dala ng hangin mula sa ilog ang amoy ng diesel at kalawang. Tumingin si Miguel sa kanyang komandante. Kapitan, kung totoo ngang alam ni Maria ang sikreto ni Vargas, malamang na pinatahimik siya. Tumango si Santos. At may tumulong sa pagtatakip nito. 5 taon ay hindi maikling panahon, pero bawat krimen ay may aninong hindi kailanman nawawala. Kinabukasan, pinuntahan nila si Ana Lim, ang dating matalik na kaibigan ni Maria, na ngayon ay may-ari ng isang maliit na tindahan ng mga pampaganda sa sentro ng lungsod. Kinakabahan si Ana nang dumating ang 2 pulis. Ginang Lim, malumanay na sabi ni Santos. Hindi kami naparito para mag-akusa. Gusto lang naming malaman. Noong gabing nawala si Maria, ano po talaga ang nangyari? Namutla ang mukha ni Ana. Nasabi ko na po 5 taon na ang nakalipas, Ginoo. Nag-away sila ni Marco tapos umalis siya. Tinitigan siya ni Miguel ng matalim. Nakausap na namin si Marco. Hindi siya nagsisinungaling. Sinundo si Maria ng isang lalaking nagngangalang Ricardo. At alam naming kilala ninyo rin ang taong iyon. Nanahimik si Ana. Pinisil niya ang lailayan ng kanyang damit. Kumikinang ang pawis sa kanyang sentido. Wala. Wala po akong gaanong alam, na utal niyang sabi. Madalas pong pumunta si Ricardo sa barracks para daw ihatid ang bayad sa overtime. Minsan, pinapatulong niya si Maria sa mga papeles. Lumapit si Santos ng isang hakbang. Pero si Maria lang ang dinala noong gabing iyon. Bakit? Yumuko si Ana. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Dahil may nakita siya sa bodega. Isang truck na dumating hating gabi, hindi dagta ang dala, kundi malalaking kahon na selyado. Galit na galit si Ricardo. Mula noon, takot na si Maria. Tumingin si Santos kay Miguel, malalaking kahon, truck na walang pahintulot, bigla ang pera, lahat ay tumuturo sa iisang bagay, smuggling. Bago sila umalis, hinawakan ni Ana ang braso ni Santos. Ginoo, kung bubuksan ninyo talaga ang kasong ito, mag-ingat po kayo. Ang mga taong tulad ni Ricardo ay hindi nag-iisang nagtatrabaho. Mahaba ang kamay niya kahit sa loob ng kapulisan. Tumingin si Santos ng malalim sa mga mata ni Ana. Hindi kami naparito para matakot, Ginang Lim. Naparito kami para tuparin ang isang pangako ng isang ina sa kanyang anak. Nang gabing iyon, habang papalabas ng lungsod ang kanilang sasakyan, mahinang nagsalita si Miguel. Kapitan, sa tingin ko, simula na ito ng gyera. Tumingin si Santos sa unahan. Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit matalas. Nagsimula na ang gyera noong nanaginip ang isang ina tungkol sa libingan ng kanyang anak. Ngayon, trabaho nating tiyakin na ang panaginip na iyon ay magiging ebidensya. Ang gabi sa Davao City ay mahalumigmig nang huminto sina Kapitan David Santos at Teniente Miguel de la Cruz sa harap ng isang malaking bahay na puti sa tabi ng Ilog Agusan. Ang pangalang nakasulat sa itim na bakal na tarangkahan ay nagpatigas sa kanilang mga dibdib, Vargas Natural Rubber Export. Ang bahay ay malaki ngunit tahimik, parang isang puntod. Madilim ang ilaw sa beranda at sa hardin, tanging ang putol-putol na huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ibinaba ni Miguel ang bintana ng sasakyan. Kapitan, ganito kalaking bahay pero walang gwardiya. Tumingin si Santos ng matalim. Ang mga taong nagtatago ng malaking kasalanan ay laging pinapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng katahimikan. Binuksan niya ang pinto. Mabigat ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang. Nang kumatok sila, isang matandang lalaking nakauniporme ng gwardiya ang nagbukas. Puno ng pag-iingat ang kanyang mukha. Sino po sila? Inilabas ni Santos ang kanyang V. Mula kami sa pulisya. Gusto naming makausap si Ginoong Ricardo Vargas. Nag-atubili ang gwardiya. Wala po si Ginoong Vargas. Nasa labas po ng bansa. Ngumiti si Miguel. Saan po? Sa Singapore. Para sa negosyo. Pinansin ni Santos ang mga mata ng lalaki. Umiiwas ito. Nag-aalangan ang kilos ng kanyang bibig. Alam niyang nagsisinungaling ito, ngunit hindi niya ipinahalata. Kung ganoon, gusto naming suriin ang bodega sa likod. Saglit lang.
Sinubukan ng matanda na tumanggi, ngunit sapat na ang titig ni Santos para mapaatras siya. Naglakad sila sa malawak na hardin patungo sa isang malaking gusaling bakal sa kaliwang bahagi ng bahay. Nakalock ang bodega, ngunit naamoy ni Santos ang isang bahagyang amoy kemikal sa hangin, tila pinaghalong dagta at diesel. Yumuko si Miguel, sinilip ang ilalim ng pinto gamit ang kanyang flashlight. May mga latak ng pulang lupa sa siwang. Ibinulong niya, lupang tulad ng sa San Isidro, Kapitan. Tumango si Santos. May inilipat siya rito. Umalis sila ng walang ingay, ngunit ang isip ni Santos ay patuloy na umiikot. Lahat ng piraso ay nagsisimulang magkabit-kabit, ang truck sa gabi, ang pera, at si Maria na masyadong maraming nalaman. Kinaumagahan, pinuntahan nila ang pantalan kung saan isinasagawa ang pag-i-export ng goma. Doon, may isang kakaiba sa listahan ng mga kargamento, 3 container na pag-aari ni Vargas, na naglalaman daon ng mga produktong goma, ay umaalis buwan-buwan. Ngunit ang bigat ng kargamento ay hindi tumutugma sa tunay na laman nito. Tinitigan ni Miguel ang screen ng computer. Doble ang bigat nito sa normal. Bumulong si Santos, ang laman ng mga kahon ay hindi lang goma. Droga o iligal na kemikal. Malamang nakita ito ni Maria sa bodega. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan siyang alisin. Isang opisyal ng pantalan ang biglang lumapit sa kanila. Kung gusto ninyong malaman pa ang tungkol kay Ginoong Vargas, hanapin ninyo ang dati niyang tauhan, si Benjo. Personal niyang driver. Ngayon, nagtatrabaho na lang siya kung saan-saan sa Bangkerohan Market. Sa isang masikip na kapihan sa gilid ng palengke, natagpuan nila si Benjo. Isang lalaking malaki ang katawan na may malungkot na mga mata. Nang ipakita ni Santos ang kanyang plaka, agad na yumuko si Benjo. Wala po akong alam. Inilapag ni Miguel ang larawan ni Maria sa mesa. Kilala mo ba ang babaeng ito? Tumingin si Benjo. Nagbago ang kanyang mukha. Madalas siyang pumunta sa bodega noon. Mabait, magalang. Noong gabing iyon, inutusan akong ihatid ang kotse sa kanlurang sektor. Sabi ni Ginoong Vargas, mag-uusap lang daw sila. Pero pagbalik ko, marumi ang kotse. May mga mansa ng dugo sa likuran. Napigil ni Santos ang kanyang hininga. Nag-report ka ba? Mabilis na umiling si Benjo. Naging tanga po ako, Kapitan. Binigyan ako ni Ginoong Vargas ng isang makapal na sobre at sinabing kapag nagsalita ako, mawawala ang pamilya ko. Katahimikan. Tanging ang umuugong na tunog ng lumang bentilador ang maririnig. Tumingin si Santos ng diretso sa mga mata ni Benjo. Ngayon, ligtas pa ang pamilya mo. Kung tutulungan mo kami. Lumunok si Benjo. May isa pa po akong alam. Pagkatapos ng gabing iyon, inutusan ako ni Ginoong Vargas na sunugin ang isang bag sa tabi ng ilog Agusan. Hindi ko nakita ang laman pero may amoy pabango ng babae. At sa loob ng kotse, nakita ko ang kwintas na jade na madalas niyang isuot. Bali, tanong ni Miguel. Tumango si Benjo. May lamat na po sa dulo. Tumingin si Santos kay Miguel. Ang huling piraso ay nahulog na sa tamang lugar. Hinawakan ni Maria ang nabaling bahagi at ang isa pang bahagi ay naiwan sa kamay ng pumatay sa kanya. Nasaan si Vargas ngayon? Mabilis na tanong ni Santos. Yumuko si Benjo. Halos pabulong ang kanyang boses. Hindi po siya nasa Singapore. Nagtatago po siya sa luma niyang barko sa pampang ng Ilog Agusan. Gabi-gabi may mga taong dumarating na may dalang mga sako. Tumayo si Santos, ang kanyang mga mata ay matalim na parang talim ng bakal. Miguel, maghanda ka ng maliit na team. Ngayong gabi rin pupunta tayo roon. Tumingin si Miguel sa kanya nang may pag-aalinlangan. Kapitan. Walang opisyal na utos. 5 taon nang natutulog ang batas, sagot ni Santos. Ngayong gabi, hahayaan nating magising ang katotohanan. At habang muling bumabalot ang gabi sa Davao City, 2 aninong nakauniporme ang humakbang patungo sa pampang ng ilog, kung saan ang madilim na agos ng Agusan ay handa ng magdala ng isa pang lihim na hindi pa nabibigkas. Ang tubig ng Ilog Agusan sa gabing iyon ay maitim, sinasalamin ang mga nanginginig na ilaw mula sa pantalan.
Nakatayo sina Kapitan David Santos at Teniente Miguel de la Cruz sa gilid ng isang lumang daungan. Sa likod nila, dalawang kasamang pulis na may dalang armas ang naghihintay ng utos. Ang mahalumigmig na hangin ay nagdadala ng amoy ng kinakalawang na bakal at lumang diesel. Sabi ni Benjo, ang barko niya ay nasa dulo ng likuang iyon, bulong ni Miguel habang itinuturo ang isang hilera ng mga sasakyang pandagat na nakadaong sa madilim na bahagi ng ilog. Malapit doon, may isang lumang bodega. Matagal nang abandonado ang lugar. Tumingin si Santos sa direksyong itinuro. Sa pagitan ng mga sira-sirang bangka ng mangingisda, may isang malaking barko na kulay kayumanggi. Walang ilaw, tanging isang malabong anino sa ilalim ng maulap na kalangitan. Manatili ka sa likod ko, sabi niya. Papasok tayo ng walang ingay. Naglakad sila sa madulas na tabla na nag-uugnay sa daungan at sa barko. Bawat hakbang ay nagdudulot ng mahinang langit-ngit ng kahoy. Sa ibabaw ng barko, lalong tumindi ang amoy ng diesel na maihalong putik. Hawak ni Miguel ang isang maliit na flashlight, itinutok sa pinto ng kabina na mahigpit na nakasara. Nagbigay ng senya si Santos. Dahan-dahang binuksan ng dalawang pulis ang pinto at isang masangsang na hangin ang lumabas. Sa loob, isang lumang ilaw lamang ang nagbibigay ng madilim na liwanag. Sa mesa, nagkalat ang mga dokumento, mga talaan ng export, at ilang malalaking sobre na mailamang pera. Nag-empathy siya, bulong ni Miguel. Sinuri ni Santos ang paligid. Hindi. Hindi ito taong tumatakas. Ito ay taong may hinihintay. Biglang may narinig silang mabibigat na hakbang mula sa likuran ng kabina. Nagsenya si Santos na manahimik. Mabilis siyang lumingon. Bumukas ang pinto sa gilid ng barko at isang lalaking naka-Amerikana ang lumitaw. May mga puti na ang kanyang buhok sa sentido, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kumpiyansa. Ricardo Vargas. Kapitan Santos, kalmado niyang sabi, na parang sumasalubong sa isang matagal ng bisita. Alam kong darating kayo. Pero akala ko, may dala kayong opisyal na warrant, hindi mga baril. Tinitigan siya ni Santos. Hindi kami naparito para sa papel. Naparito kami para sa katotohanan. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Vargas. Lumapit siya. Ang katotohanan 5 taon na ang nakalipas. Walang pakialam ang mundo sa katotohanan ng isang simpleng manggagawa. Ang mahalaga lang sa mundo ay ang mga taong may pera, kapitan. Humakbang si Miguel. At ngayon, magkakaroon na ng pakialam ang mundo sa pagpatay na ginawa mo. Huminto si Vargas, tinitigan siya ng malamig. Hindi dapat nakialam ang babaeng iyon. Masyado siyang maraming nalaman. Binigyan ko siya ng pagkakataong umalis. Na may saksak sa dibdib, putol ni Santos. Diretsong tumingin si Vargas. Minsan, kailangan ng sakripisyo para protektahan ang isang bagay na mas malaki. Humakbang si Santos. Ang mas malaki. Ang madumi mong negosyo. Ang perang nilalabhan mo gamit ang dugo. Naging tensyonado ang sitwasyon. May narinig si Miguel na mabilis na mga hakbang sa labas ng barko. Sumilip siya sa maliit na bintana at nakita ang 2 aninong may dalang armas na umaakyat. Kapitan, sigaw niya. Ngumiti si Vargas. Akala ninyo nag-iisa ako. Pumutok ang unang bala. Nabasag ang salamin ng bintana. Itinulak ni Santos si Miguel sa sahig, nagtago sa likod ng mesa. Gumanti ng putok ang 2 pulis mula sa pinto. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa loob ng barko, tumatalbog sa mga pader na bakal. Sumilik si Santos, isa sa mga umatake ay nahulog sa tubig. Ang isa naman ay nagtatago sa likod ng isang bariles. Sinubukan ni Vargas na tumakas paakyat, ngunit nagpaputok si Miguel sa ere, pinahinto siya. Huwag kang gagalaw, sigaw niya. Ngunit itinaas ni Vargas ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay itinuro ang dibdib ni Santos. Akala mo, nanalo ka na, sabi niya. Inihanda ko na ang sarili kong katapusan. Bago pa may makakilos, may inilabas siya mula sa likod ng kanyang Amerikana, isang maliit na metal na tubo na may pulang ilaw sa dulo. Granada, sigaw ni Miguel. Tumakbo si Santos, sinagasaan si Vargas at itinumba ito sa sahig. Gumulong ang granada sa ilalim ng hagdanan.
Walang pag-aalinlangan, sinipa ito ni Santos palabas ng bintana. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa barko. Sumiklab ang apoy. Tumalsik ang tubig mula sa ilog. Umalingaw-ngaw ang mga alarma mula sa pantalan. Hinila ni Miguel si Santos. Nag-iingay ang kanyang tainga. Sa kabilang banda, nakahandusay si Vargas. Maputla, duguan ang dibdib dahil sa mga tumalsik na metal. Mahina siyang tumawa. Hindi. Inyo. Mahahanap lahat. Isa lang akong maliit na bahagi. Lumuhod si Santos sa tabi niya. Pero sapat na para tapusin ang buhay ng isang dalaga. Muling tumawa si Vargas. Dumaloy ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi siya. Ang una. Naputol ang kanyang hininga. Nanahimik ang kanyang katawan. Tumingin si Santos sa labas kung saan sumasayaw pa ang apoy sa ibabaw ng itim na tubig. Alam niyang hindi pa tapos ang gabi dahil ang huling sinabi ni Vargas ay nagbukas ng isang bagong pinto, mas malalim at mas madilim. Tumingin sa kanya si Miguel. Maputla. Kapitan. Anong ibig sabihin niyang hindi siya ang una? Tumayo si Santos. Ang kanyang boses ay mabigat ngunit matatag. Ibig sabihin, sa ilalim ng agos ng ilog na ito, may iba pang mga bangkay na naghihintay na magsalita. Binalot ng manipis na hamog ang ilog agusan kinaumagahan, kasama ang amoy sunog na naiwan mula sa pagsabog. Sinusuyod ng mga pulis ang mga labi ng barko ni Ricardo Vargas, habang isang bangka ng forensic team ang marahang lumulutang sa ibabaw ng kulay abong tubig. Nakatayo si Kapitan David Santos sa daungan, may benda sa kanyang braso. Sa tabi niya, sinusuri ni Teniente Miguel de la Cruz ang paunang ulat mula sa mga diver. Kapitan, natagpuan na namin ang mga tira ng granada. Pero may iba pa. Lumingon si Santos. Ano iyon? Inabot ni Miguel ang isang litrato mula sa underwater camera. Sa ilalim ng ilog, sa gitna ng putik at mga kinakalawang na bakal, may isang metal na parang isang bowl na may logo ng kumpanya ni Vargas. Nakalock po ng mahigpit, sabi ni Miguel. Sabi ng mga diver, may mabigat na bagay sa loob. Matagal na tinitigan ni Santos ang litrato. Iangat niyo yan ngayon. Ilang oras makalipas, ang bowl ay iniangat sa ibabaw. Kinakalawang na ito ngunit buo pa rin. Nang buksan ito sa ilalim ng isang tolda, lahat ay natahimik. Sa loob may 3 kalansay ng tao. Lahat ay babae, nakabalot sa plastik. Sa bawat plastik, may maliit na tanda, isang piraso ng tela na may iba't ibang inisyal, A, H at H. Napahawak si Miguel sa kanyang bibig, pinipigilan ang pagduwal. Diyos ko! Tama ang sinabi ni Vargas. Hindi si Maria ang unang biktima. Hindi nagsalita si Santos. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tahimik na ilog, ngunit sa kanyang kalooban, isang bagyo ang namumuo. Alam niyang ang kasong ito ay mas malawak pa kaysa sa inaakala nila. Hindi lang ito isang simpleng pagpatay, kundi isang kadena ng human trafficking at smuggling na matagal nang tumatakbo. Ilang araw ang lumipas, ang himpilan ng pulisya sa San Isidro ay naging sentro ng isang malaking investigasyon. Ang mga pangalang dati bulungan lamang ay nagsimulang lumabas, mga negosyante, opisyal ng pantalan, at maging ilang pulis na nagtakip sa kaso ni Maria. Nagdala si Miguel ng isang salansan ng dokumento sa mesa ni Santos. Kapitan, nakakita ako ng mga talaan ng transaksyon mula sa bank account ni Vargas. Buwan-buwan, may perang ipinapadala sa isang pangalan, Ana Lim. Mabilis na itinaas ni Santos ang kanyang ulo. Si Ana. Ang kaibigan ni Maria. Tumango si Miguel. Malalaki ang halaga. At ang unang transaksyon ay ginawa 3 linggo pagkatapos mawala ni Maria. Nanigas ang mukha ni Santos. Dalhin niyo siya rito. Dumating si Ana na maputla ang mukha. Tumingin siya sa sahig ng maupo sa harap ni Santos. Ginanglim, sabi ni Santos. Nakita namin ang mga talaan ng pera mula kay Vargas. 5 taon na ang nakalipas, sinabi ninyong wala kayong alam. Ngayon, magpaliwanag kayo. Tumulo ang luha ni Ana. Hindi. Hindi ko po sinasadya, Kapitan. Inutusan lang akong pakalmahin si Maria.
Gusto niya raw mag-report sa pulis dahil nalaman niyang ginagamit ang bodega para magtago ng bagay na hindi goma. Natakot po ako. Akala ko kakausapin lang siya para manahimik. Pero noong gabing iyon, huminto siya, pinipigilan ang paghikbi. Ipagpatuloy mo, utos ni Santos. Nagalit po si Ginoong Vargas. Naghihintay kaming dalawa sa bodega. Dumating si Maria. Nag-away sila. Sinampal niya si Maria tapos itinulak. Sumigaw po ako pero kinuha ni Vargas ang isang kutsilyo mula sa mesa. Ang bilis po ng lahat. Nakita ko ang dugo. Sobrang daming dugo. Natahimik ang silid. At pagkatapos, tanong ni Santos. Humikbi si Ana. Inutusan niya akong tulungang dalhin ang bangkay sa kotse. Sabi niya, kung mananahimik ako, bibigyan niya ako ng pera at tahimik na buhay. Natakot po ako. Tinanggap ko ang pera. Pero mula noon, tuwing natutulog ako, naririnig ko ang boses ni Maria na tumatawag sa akin mula sa ilog. Tinitigan siya ni Santos, ngunit sa kanyang boses, may bahid ng awa. Alam mo ba ang ginawa mo, Ana? 5 taon na nabuhay ang isang ina sa isang bangungot dahil lang sa nanahimik ka. Umiyak si Ana nang walang tunog. Alam ko po, Kapitan. Gusto ko nang maparusahan. Tumayo si Santos. Sa malayo, ang langit ay nagiging kulay abo. Hindi lamang ikaw ang mapaparusahan. Lahat ng nagbulag-bulagan ay kakalag ka rin din. Nang gabing iyon, lumapit si Miguel kay Santos. Kapitan, alam na po ni Elena Reyes ang resulta. Naghihintay siya sa labas. Lumabas si Santos. Nakatayo si Elena na may hawak na payong. Ginoo, mahina niyang sabi. Salamat po sa paghahanap sa anak ko. Pero, tapos na po ba? Tumingin si Santos sa matandang mukha at umiling. Hindi pa po, inay. Simula pa lang ito. Pero isang bagay ang sigurado. Si Maria ay tahimik na ngayon. Hindi na siya tumatawag mula sa panaginip dahil ang kanyang boses ay narinig na ng tunay na mundo. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang mga luha ni Elena ay humalo sa ulan. Kung ganoon, hayaan na nating umulan ngayong gabi. Siguro, iyon ang paraan ng anak kong magpaalam. 3 araw pagkatapos ng pag-amin ni Ana Lim, ang investigasyon ay lumawak sa buong network ni Ricardo Vargas. Nakaupo si Kapitan David Santos sa command center, nakatitig sa isang malaking pisara na puno ng mga larawan at tala. Sa gitna, ang larawan ni Vargas na may pulang ekis. Sa paligid nito, mga mukha ng ibang tao, negosyante, trooper, at maging 2 pulis na humawak noon sa kaso ni Maria Reyes. Pumasok si Teniente Miguel de la Cruz na may dalang mga bagong dokumento. Kapitan, nakuha na namin ang ulat sa pananalapi. May kaduda-dudang daloy ng pondo mula sa account ni Vargas patungo sa isang opisyal na nagngangalang Coronel Mateo Imperial. Siya ang nagsara sa kaso ng pagkawala ni Maria. Tinitigan ni Santos ang pangalan. Si Imperial, isang senior na opisyal sa rehiyon, iginagalang dahil sa kanyang mga nagawa. Ngayon, ang pangalan niya ay direktang konektado sa dugo ng isang inosenteng babae. Ipatawag mo siya rito bukas, utos ni Santos. Lumunok si Miguel. Kapitan, ang mga taong tulad niya ay hindi basta-basta dumarating dahil lang sa isang sulat. Tumingin si Santos. Kung ganoon, tayo ang pupunta. Hapon na nang magtungo sila sa provincial headquarters. Nakaupo si Coronel Imperial sa kanyang opisina, nakangiti. Kapitan Santos, bati niya. Narinig kong may natagpuan kayong bangkay sa San Isidro. Isang lumang kaso na hindi na dapat binubuhay. Hindi umupo si Santos. Ang kasong iyon ay pumatay sa 4 na babae. Isa na roon si Maria Reyes. At lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Vargas, isang taong nagtatrabaho sa ilalim ng iyong proteksyon. Tumawa si Imperial. Inaakusahan mo akong nagpoprotekta ng isang kriminal dahil lang sa isang ulat sa pananalapi. Inilapag ni Miguel ang isang litrato sa mesa. Hindi lang ulat. Ito ang patunay ng bank transfer, ang iyong pirma, at ang talaan ng isang joint account. Malaking halaga, Koronel.
Eksakto pagkatapos ideklarang walang sapat na ebidensya ang kaso ni Maria. Nawala ang ngiti ni Imperial. Tinitigan niya ang litrato pagkatapos ay tumayo. Mga bata pa kayo. Hindi ninyo alam kung paano gumagana ang mundo. Minsan, ang hustisya ay hindi laging itim at puti. Tumingin si Santos. Ang hustisya ay hindi kulay, Koronel. Ang hustisya ay ang boses ng mga patay na tumatangging manahimik. Nanigas ang tensyon. Naglakad si Imperial patungo sa bintana. Maliit na bahagi lang si Vargas. May network sa itaas niya, mas malaki, mas mapanganib. Kung ipagpapatuloy ninyo ito, hindi lang posisyon ang mawawala sa inyo, kundi baka pati buhay. Napigil ni Miguel ang kanyang hininga, ngunit hindi na tinag si Santos. Masyado na kaming maraming nawala para huminto ngayon. Mumiti si Imperial ng malamig. Sige, pero huwag ninyong sabihing hindi ko kayo binalaan. Binuksan niya ang kanyang drawer, kumuha ng isang puting sobre, at inilapag ito sa harap ni Santos. Ito ang huling tala na iniwan ni Vargas bago siya mamatay. Itinago ko ito dahil alam kong darating ang araw na ito. Tumingin si Santos ng may pagdududa. Bakit ngayon mo lang ibinibigay? Huminga ng malalim si Imperial. Dahil may anak din akong babae, Kapitan. At mula nang matagpuan si Maria, hindi na ako makatulog. Binuksan ni Santos ang sobre. Sa loob, may isang mapa ng ruta sa Ilog Agusan na may mga pulang marka at isang litrato ng isang container na katulad ng bowl kung saan natagpuan ang mga buto. Sa likod ng litrato, sulat kamay ni Vargas, kung mamatay ako, ipagpapatuloy nila sa daan ng tubig. Ang mga tao sa likod ko ay hindi titigil. May isang barko, ang Perlas ng Timog. Doon sila nagtatago. Kapitan, ito na marahil ang susi, sabi ni Miguel. Tumingin si Santos kay Imperial. Susuriin namin ito. Kung kasinungalingan. Kung kasinungalingan, puto ni Imperial, handa akong magpahuli. Tumango si Santos at tumayo. Sa pagkakataong ito, hindi namin hahayaang lumamon pa ng buhay ang ilog na iyan. Nang gabing iyon, sa labas ng opisina, naglakad si Miguel sa tabi ni Santos. Kapitan, kung tama ang rutang minarkahan, ang Perlas ng Timog ay maaaring dumaong sa may bakawan sa silangang bahagi ng ilog. Isang lugar na halos hindi nababantayan. Tumingin si Santos sa madilim na ilog sa di kalayuan. Pupunta tayo roon. Pero hindi na tayong dalawa lang. Buong timpo, tanong ni Miguel. Hindi, sagot ni Santos. Sa pagkakataong ito, dadalhin natin ang buong puwersa ng batas na may puso pa. At sa malayo, ang hangin ay umihip sa ibabaw ng Ilog Agusan, na tila nagdadala ng mga bulong mula sa mga kaluluwang isinakripisyo, humihiling na ang hustisya ay tunay na maipatupad hanggang sa wakas. Madaling araw sa Ilog Agusan, binalot ng makapal na hamog. Ang tubig ay kulay pilak, kumikinang sa unang sinag ng araw. Sa di kalayuan, dahan-dahang lumitaw ang isang malaking barko. Ang pangalang nakaukit sa likuran nito ay nagpatigil sa paghinga ni Kapitan David Santos, Perlas ng Timog. Mukha itong isang ordinaryong barkong pangkargamento, ngunit may kakaiba rito. Walang bandila, walang mga tripulante sa kubyerta, at ang gilid nito ay may mga magaspang na tagpi. Sa tabi ni Santos, tinitingnan ito ni Teniente Miguel de la Cruz sa pamamagitan ng larga vista. Tama po, Kapitan. Walang tao sa ibabaw. Pero may init na nanggagaling sa makina. May tao sa ilalim. Ibinaba ni Santos ang larga vista. Hindi natin mahihintay ang tulong. Kung umalis ang barkong iyan, lahat ng ebidensya ay mawawala sa dagat. Tumango si Miguel. Handa na po ako. 3 maliliit na bangka ang tahimik na dumaong. Unang umakyat sina Santos at Miguel gamit ang isang hagdanang kadena. Ang kubyerta ay mahalumigmig at maalikabok. May kakaibang amoy sa hangin, parang kemikal at sunog na goma. Suriin niyo ang mga kabina, utos ni Santos. Naglakad si Miguel patungo sa likuran, tinutukan ng flashlight ang sahig. May mga bakas ng sapatos, Kapitan. Basa pa. May dumaan dito. Tumango si Santos at hinugot ang kanyang baril. Bumaba sila sa isang pasilyo sa ilalim. Bawat hakbang ay may kasamang langit-ngit ng bakal.
Naririnig ang ugong ng makina, ngunit walang senyales ng buhay. Nang marating nila ang cargo hold, naging masangsang ang hangin, amoy ng dagta na may halong preserbatibo. Tinutukan ni Miguel ng ilaw ang isang hilera ng mga birding container. Lahat ay may logo ng kumpanya ni Vargas. Lumapit si Santos sa isa at binuksan ito gamit ang isang bareta. Nanigas ang kanyang mukha. Sa loob, hindi lang goma, kundi dose-dose ng mga pakete ng puting pulbos. Droga, bulong ni Miguel. Mabilis na isinara ni Santos ang lalagyan. Ito ang itinatago nila. Bago pa sila makakilos, may narinig silang mabilis na mga hakbang sa itaas. Pagkatapos, isang sigaw, Baba Gang the Baril. 4 na lalaking armado ang bumaba. Ang isa ay agad na nagpaputok. Tumingin si Santos. Miguel, protektahan mo ang mga ebidensya. Naging marahas ang labanan sa masikip na espasyo. 2 sa mga umatake ang bumagsak, ngunit ang iba ay umatras patungo sa silid ng makina. Hinabol sila ni Miguel, ngunit naghagis ng granada ang isa sa kanila. Hinila ni Santos si Miguel sa sahig. Isang pagsabog ang yumanig sa silid. Namatay ang mga ilaw. Sa dilim, tanging ang ugong ng makina at maliliit na apoy ang naririnig. Bumangon si Santos. Miguel, ayos ka lang? Ayos lang po, Kapitan. Pero tumakas sila. Tumakbo sila. Narinig nila ang mga hakbang sa dulo ng pasilyo, pagkatapos ay isang malakas na kalabog ng pinto. Sinipa ito ni Miguel, ngunit hindi bumukas. May nakitang hagdan si Santos. Dito tayo. Pag-akyat nila, sumalubong ang sariwang hangin at isang bagong kaguluhan. Isang maliit na speedboat ang umaalis mula sa gilid ng perlas ng timog. 2 lalaki ang sumasakay dito, sinusubukang tumakas patungo sa bakawan. Itinaas ni Miguel ang kanyang rifle. Pahintulot po, Kapitan. Tumango si Santos. Tirahin mo ang tangke. 3 bala ang sumablay. 2 ang tumama sa likuran ng speedboat. Isa ang bumaon sa tangke ng gasolina. Isang maliit na pagsabog ang narinig. Nagliyab ang speedboat, dahan-dahang lumubog sa gitna ng makapal na usok. Nakatayo si Santos sa gilid ng kubyerta, pinapanood ang apoy. Wala na silang maitatago. Nang hapong iyon, dumating ang tulong. Lahat ng container ay sinamsam. Natagpuan ang daan-daang kilo ng heroin at mga dokumento ng money laundering. Lumapit si Miguel kay Santos. Kapitan, kung ganito kalaki ang network na ito, ibig sabihin may iba pang nasa itaas ni Vargas. Tumango si Santos. Pero ngayong gabi, isinara natin ang unang pinto ng impyernong iyon. Tumingin si Miguel sa malayo. At si Maria? Huminga ng malalim si Santos. Nakuha na niya ang kanyang hustisya. At ang ilog na ito, sa wakas, ay matatahimik na. Ang liwanag ng dapit hapon ay tumama sa ibabaw ng tubig, na tila ang ilog agusan mismo ay yumuyuko, nagbibigay ng huling paggalang sa babaeng ang tinig ay tumawag mula sa ilalim ng lupa, at sa mga taong sa wakas ay nakarinig nito. Ilang linggo matapos ang malaking operasyon sa ilog agusan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa San Isidro. Isinulat ng pambansang media ang tungkol sa madilim na network sa likod ng pag-i-export ng goma, at ang mga pangalan ni na Kapitan David Santos at Teniente Miguel de la Cruz ay lumabas sa mga pahayagan. Ngunit para kay Santos, ang katahimikan ay tila hungkag. May isang pangako pa siyang hindi natutupad, isang pangako sa isang matandang inang gabi-gabing nakatingin sa langit, naghihintay ng ulan. Nang araw na iyon, maulap ang langit. Nagpunta si Santos sa isang maliit na sementeryo sa gilid ng plantasyon, kung saan si Maria Reyes ay sa wakas ay nailibing ng disente. Doon, nakaupo si Elena Reyes sa tabi ng isang simpleng puting lapida. Hinahaplos niya ang lupang basa pa. Inay, bati ni Santos. Tapos na po ang lahat. Hindi na makakapanakit pa si Vargas at ang kanyang mga tauhan. Lumingon si Elena, may isang pagod na ngiti. Hindi, anak. Ang kasamaang tulad nila ay hindi talaga natatapos. Pero sapat na sa akin na alam kong ang anak ko ay natutulog na ng mahimbing. Tumingin siya sa langit. Hindi na nagsasalita si Maria sa aking mga panaginip. Sapat na iyon.
Naglagay si Santos ng isang korona ng bulaklak sa puntod. Hindi po nasayang ang buhay niya, inay. Dahil sa katapangan ng isang inang tulad ninyo, maraming ibang buhay ang naligtas. Matagal siyang tinitigan ni Elena. Alam mo ba, anak, kung bakit hindi ako tumigil sa paghahanap sa kanya, kahit sinasabi ng lahat na nababaliw na ako? Umiling si Santos. Dahil naniniwala ako na ang pag-ibig ng isang ina ay parang ugat ng puno ng goma. Kahit hiwaan, kahit sugatan, patuloy itong nagbibigay ng dagta. Hindi ito tumitigil sa pagbibigay buhay. At tuwing nananaginip ako na tinatawag niya ako, hindi iyon ang kanyang kaluluwa. Iyon ay ang sarili kong puso na tumatangging sumuko. Dahan-dahang pumatak ang ulan. Binuksan ni Santos ang kanyang payong para takpan si Elena, ngunit tumanggi ito. Hayaan mo lang, sabi niya. Gusto ni Maria ang ulan. Sabi niya noon, kung mamamatay siya, gusto niyang diligan siya ng lupa ng tubig, hindi ng luha. Sa gitna ng tunog ng ulan, narinig ni Santos ang mahinang dasal ni Elena, mga salitang isinilang mula sa sugat at pag-ibig. Ilang araw ang lumipas, sa himpilan ng pulisya, nagdala si Miguel ng balita. Kapitan, lumabas na ang resulta ng investigasyon. Mula sa mga dokumentong nakuha natin, may mga bagong pangalan, kabilang ang 2 opisyal ng pantalan at isang dayuhang negosyante. Lahat ay aksyonan. Tumango si Santos. Mabuti. Siguraduhin mong sa pagkakataong ito, walang makakabili sa batas. Pangako po, Kapitan, sagot ni Miguel. Nang umalis si Miguel, tinitigan ni Santos ang mapa ng Ilog Agusan. Ang pulang tuldok kung saan lumubog ang perlas ng timog ay minarkahan niya ng maliit na sulat, hustisya para kay Maria. Alam niyang hindi dito magtatapos ang kanyang trabaho. Ngunit hanggat may mga taong handang makinig sa tinig ng mga pinatahimik, ang hustisya ay hindi kailanman tuluyang mamamatay. Hapon na. Bumalik si Santos sa San Isidro. Sa gilid ng daan patungo sa plantasyon, huminto siya. Katatapos lang ng ulan. Ang liwanag ng dapit hapon ay sumasalamin sa mga lawalawaan. Sa di kalayuan, nakatayo ang punong may pilat na hugis buwan, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Lumapit siya, hinawakan ang katawan ng puno. Ang dating pilat ay natatakpan na ng bagong dagta, bumubuo ng isang puting guhit na parang isang tahi sa katawan ng lupa. Ngumiti si Santos. Sa wakas, naghilom ka na rin. Umihip ang hangin at sa katahimikan, tila narinig niya ang isang mahinang tinig ng isang dalaga mula sa malayo. Salamat po, Ginoo. Ipinikit ni Santos ang kanyang mga mata at bumulong, hindi ako ang nagpatahimik sa iyo, Maria. Ang iyong ina. Ilang sandali siyang nanatili roon, hinahayaang dalhin ng hangin ang lahat ng mapapait na alaala. Mula sa malayo, ang tawag sa pagdarasal ng dapit hapon ay umalinggaw-ngao sa pagitan ng mga basang puno ng goma. Ang Ilog Agusan ay payapa ng dumadaloy. Ang punong may pilat na buwan ay nagsara na ng kanyang sugat. At ang kwento ng isang inang humamon sa tadhana ay nagtapos